Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Panginoon, salamat po sa bagong araw na ito. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral. Bigyan po ninyo kami ng talino, sigla at pagmamahalan sa isa't isa. Amen. Bago tayo maupo, pakiayos muna yung mga upuan at pakipulot kung may mga basurang nakakalat sa ibabaw ng iyong mga upuan. Maupo na kayo. Ngayon mga bata, para malaman natin kung sino ang lumiban sa araw na ito, ay may kakantahin tayo. Ako muna ang kakanta pagkatapos ay kayo. Naintindihan ba mga bata? Opo. Ganito. Tumingin sa harap, kaliwa at kanan. Sinong nawawala? Meron ba o wala? Nakuha ba? Opo. Sige nga, kantahin nyo. Tumingin sa harap, kaliwa at kanan. Sino mawawala? Meron ba o wala? Andyan ba yung mga katabi nyo? Opo. Mabuti kung gano'n, natutuwa ako at lahat kayo ay andito ngayon. May takdang aralin ba kayo mga bata? Wala po. Wala. Kung wala, aking munang ipaalala ulit ang ating alituntunin ngayon. Ano nga ulit ang salitang dapat lang yung taglay? Sigla. Tama, sigla. Ano ang ibig sabihin ng letrang S? Sumunod sa mga tabi ng libro. Para naman sa letrang I. Taas ang kamay kapag gustong sumagot. Sa letrang G. Mamamit ng magalang ng pananalita. At sa letrang L. Linisin ang paligid at lumbo ng maayos. At sa huli letrang A. Ayusin ang mga gamit at silid-aralan. Okay, mabuti. At naalala niyo pa rin ang ating alituntunin. Ngayon mga bata, para simulan ang ating aralin ay ating munang balikan ang natalakay natin kahapon na tungkol sa mga panghalip na panao. Ano nga ulit ang panghalip na panao, Marky? Mga salitang pinapalit sa ngalan ng tao. Halimbawa, Halimbawa, ikaw at ako. tama. Tama si Marky. Ngayon naman mga bata, kung napapansin niyo, may mga pangungusap dito sa ating TV na may nawawala. Ang iyong gagawin ay tukuyin kung alin ang tamang panghalip na panao na gagamitin sa pangungusap. Naintindihan ba mga bata? Opo. Kung ano, sino ang gustong sumagot sa number 1? Kylie, maaari bang tumayo at sagutan ang number 1? Ikaw ay nakagat ng bubulong. Ano ang salitang panao na nagamit? Ako. Ako, tama. Bigyan ng 3 palakpak si Kylie. Ano naman sa number 2? Lawrence, pwede bang tumayo at sagutan ang number 2? Kasama po ang aking alagang si Banda. Tumayo muna. Ano ang panghalip panao na nagamit sa pangungusap? Aking. Aking, tama. Bigyan rin ng 3 palakpak si Lawrence. Sa number 3, sino ang gustong sumagot? Marky, ano ang sagot ng number 3? Amin ang bahay na yan. At anong panghalip panao ang nagamit sa pangungusap? Amin. Amin, tama. Bigyan ng 3 palakpak si Marky. At sa number 4 naman, Anderson, pwede bang tumayo at sagutan ito? Malawak na bukirin ay kanila. Tama. Anong panghalip panao ang nagamit? Kanila. Bigyan rin ng 3 palakpak si Anderson. At sa huling numero, sino ang gustong sumagot? Sayon, pwede bang tumayo at sagutan ito? Tayo ay dapat mag-isa. Ano ang Tayo. panghalip? Tayo. Tama. Bigyan rin ng 3 palakpak si Sayon. Natutuwa ako at naintindihan niyo talaga ang ating aralin kahapon. Ngayon mga bata, maglabas ng papel at ballpen dahil ngayon magagamit niyo ang iyong talino sa addition. Kung napapansin niyo, may mga salitang nawawala
letrang nawawala sa mga salita na nasa ating TV. Para malaman natin kung ano ang mga letrang nawawala, ay kailangan nyo i-solve ang mga problem na nasa tapat ng mga nawawalang letra. At inyong hanapin dito kung alin ang sagot. Naintindihan ba mga bata? Opo. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para i-solve ang mga problem. Okay, sino ang gustong sumagot sa unang nawawalang letra? Marky, tumayo nga at sagutan ito. Ang unang nawawalang letra ay letrang P. Dahil pinag-add ko ang 3 plus 5 at ang sagot ay RIF. Okay, tignan natin kung tama ang sagot ni Marky. Tama nga, letrang P. Now, bigyan natin ng 3 palakpak si Marky. Sa ikalawang taon naman, Kylie, maaari bang tumayo at sagutan ito? Ang nawawang letra ay O. Dahil pinag-add ko ang 5 plus 5 at ang sagot ay 10. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Kylie. Tama. Tama nga, letrang O. Ngayon naman, bigyan natin ng 3 palakpak si Kylie. Sa huling nawawalang letra. Lawrence, maaari bang tumayo at sagutan ito? Nawawalang letra ay letra G na pinag-add ko ang 2 plus 3 at ang sagot ay 5. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Lawrence. Tama nga, ang sagot niya ay letrang G. Kaya bigyan natin ng 3 palakpak si Lawrence. Natutuwa ako at ang gagaling nyo talaga tungkol pagdating sa mathematics. Bigyan natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili. Ngayon na nahanap natin ang mga nawawalang letra, maaari bang basahin kung ano ang salita na nasa ating TV? Panghalip na pananong. Panghalip na pananong. Batay sa aktibidad na ating ginawa, ano sa tingin niyo ang ating tatalakayin ngayon? Panghalip na pananong. Tama, tungkol sa panghalip na pananong. Pero bago yan, akin munang i-presenta kung ano ang ating layunin sa araw na ito. Nakikilala ang iba't ibang uri ng pananong, sino, ano, saan at kailan. Kayo ay nakakapagpapahayag ng mga damdamin at opinion gamit ang panghalip na pananong. At nakakagawa ng mga tanong at gamit ang mga panghalip na pananong sa usapan. Ngayon mga bata, makinig ng mabuti dahil may kwento tayo na pinamagatang si Ana at ang kanyang basura. Makinig ng mabuti dahil maya-maya may mga katanungan ako. So, ang pamagat ng ating kwento ay si Ana at ang kanyang basura. Si Ana ay batang masayahin pero laging nag-iwan ng basura kahit saan-saan. Yung mga pinakainan niya ng mga candy, mga wrapper ay pinatatapon niya lang sa sahig ng kanilang bahay. Isang araw, lumapit ang kanyang ina at nagtanong, Ana, kailan mo lilinisin ang iyong kalat? Mamaya na, sabi ni Ana. Isang araw naman sa kanilang school, may napansin ang kanilang guro sa mga sahig ng kanilang classroom. Ano kaya ang mga napansin ng guro? Sayon, pwede bang sumagot kung ano ang napansin ng guro ni Ana? Kalat. Pwede bang pakilakasan ng boses? Kalat. Oo, mga kalat ang napansin ng teacher ni Ana. At nagtanong ang guro kay Ana, ang kanilang guro. Sino ang nagkalat sa mga nito? Si Ana ba? Oo, si Ana. Sabi ni Ana, ako po, guro ang nagkalat. Mahiyain na, sabi ni Ana. At
nagtanong ulit ang guro ni Ana. Ano ang dapat gawin sa basura, Ana? Tanong ng guro ni Ana. Dapat po itong itapon sa basurahan. Sa basurahan mo sa loob o labas ng classroom, sagot ni Ana. Habang iniisip ang ginawa niya. Sabi naman ng guro ni Ana, kailan mo sisimulan ang pagtatapon ng mga basura? Ngayon po, guro, sabi ni Ana. Simula ngayon, sigaw ni Ana sa sarili. Mula noon, natutunan ni Ana kung paano magbasura sa tamang lugar. Responsibilidad niya. At naging malinis at maayos ang kanilang bahay at classroom dahil natutunan ni Ana kung paano magtapon ng basura. Ngayon naman mga bata, na-enjoy ba ang kwento? Opo. Kung ganon, may mga katanungan ako. Sa number 1, sino ang batang pangunahing tauhan sa kwento? Sayon, pwede bang tumayo at sagutan dito? Si Ana. Pakilakasan ng boses. Si Ana. Ganyan ba ang nagsasalita? Pag nagsasalita, pakiayos? Si Ana. Si Ana. Si Ana ang pangunahing tauhan natin sa kwento. Saan naman natatapon ng basura si Ana? Clarence, pakisagot. Saan? Tama kung saan. Di ba si Ana sa kwento ay kung saan niya lang inatapon ang kanyang basura. Kailan daw maglilinis si Ana nung tinanong siya ng kanyang ina? Kylie, pwede bang tumayo at sagutan? Sabi ni Ana, mamaya. Mamaya, yun ang sinabi ni Ana nung tinanong siya ng kanyang ina. Kayo ba kapag napapalinis ang iyong mga nanay, ganun ba ang sasabihin niyo na mamaya na lang nanay o bukas na lang? Hindi po Ano ang dapat niyong gawin? Gawin agad ang sinasabi ng iyong nanay. Ngayon naman, ano ang mangyayari sa bahay at classroom natin kapag palagi tayo nagtatapon ng mga basura kahit saan? Anderson, Margo. Makapagdulot ng sakit. Tama, pwede itong makapagdulot ng sakit. Kung hindi natin dinilinisan ang ating mga basura, ay pwedeng makaroon tayo ng mga sakit. Marky, kung ikaw si Ana, ano ang gagawin mo pagkatapos kumain ng mga candy o mga chichirya na pinakainan mo? dapat kung pagkatapos mo kumain ng mga candy o merienda, dapat nilalagay ito sa basurahan para di makalat. Tama, dapat itinatapon ito sa tamang basurahan. Bakit kailangan nating tapon ang ating mga basura sa tamang basurahan? Kylie, tumayo at sagutan. Mawag na lang makita kalat sa paligid. Para walang makitang kalat sa paligid at para hindi ito magdulot ng mga sakit. Ang mga basura din natin kapag naiipon sa mga kanal ay pwedeng magdulot ng baha. Kaya dapat ay alam natin kung saan natin tatapon ang ating mga basura. Natutuwa ako at nakinig kayo talaga sa ating kwento. Ngayon naman, bigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. Ngayon mga bata, anong napapansin nyo na obserbahan nyo sa mga tanong na aking ginamit kanina? Iba-iba ang mga tanong. Iba-iba ang mga tanong. Maaari bang sabihin kung ano ang mga salitang nagpapakaiba sa mga tanong na aking ginamit? Sino, saan, kailan, at ano? Wow, ang gagaling nyo naman. Tama ang mga ginamit ko na salita ng kakaiba ay sino, saan, kailan, at ano. Alam nyo ba kung ano ang tawag sa mga ito?
Hindi po. Ang tawag sa mga ito ay mga panghalip na pananong at yun ang tatalakayin natin ngayon. Kapag sinabi natin mga panghalip na pananong, ito ay mga salita na ginagamit upang magtanong tungkol sa tao, bagay, hayop, o pangyayari. Ginagamit ito sa pagtatanong. Kapag nagtatanong ka sa isang tao ay ito yung mga ginagamit natin. Una ay ang sino. Ang sino ay ginagamit natin kapag nagtatanong tayo tungkol sa tao. Halimbawa, sino ang iyong nanay? Sino ang iyong kaibigan? Naintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pananong na sino? Opo. Sayon, maaari bang magbigay ng halimbawa ng pananong na sino? Maaari bang pakilakasan ang boses? Sino ang iyong kaibigan? Pakilakasan ulit? Sino ang iyong kaibigan? Sino ang iyong kaibigan ay tama. Bibigyan ng 3 palakpak si Sayon. Tamang sagot ni Sayon dahil ang tinutukoy niya ay kaibigan, which is tao. Kaya tamang kanyang sagot. Tandaan, kapag sino ang ginagamit natin sa tanong ay tungkol ito sa mga tao. Ngayon naman sa saan. Kapag sinabi natin saan, ginagamit natin ito kapag ang tinutukoy natin ay tungkol sa lugar o lokasyon. Tandaan dito sa saan ay basta tinutukoy nito ay lugar o lokasyon. Halimbawa, saan mo nilagay ang ating lapis? Halimbawa ito ng saan dahil ang tinutukoy niya ay lugar o lokasyon kung saan nakalagay ang lapis. Another one is saan ka nakatira. Halimbawa din ito dahil tinatanong niya kung saan nakatira ang isang tao. Ngayon, Marky, pwede bang magbigay ng halimbawa ng saan na pananong? Saan siya napunta at ba o siya? Okay, take your time. Saan siya nakatira na lugar? Pwede bang ibang halimbawa? Dahil nasa ating halimbawa yung sinabi. Saan siya nakatira? Sabi, Saan kayo pupunta? pwede bang pakiayos ang iyong pananalita at pakilakasan ang iyong boses? Saan ka pupunta? Pakiulit. Saan ka pupunta? Tama, saan ka pupunta ay halimbawa ng saan dahil ang tinutukoy niya ay kung saang lugar pupunta ang isang tao. Naintindihan ba kung ano ang ibig sabihin ng pananong na saan? Kung gano'n, pupunta tayo sa ano. Kapag sinabi naman natin ano, ito ay para sa mga bagay, idea at pangyayari. Kapag nagtatanong tayo tungkol sa mga bagay o idea at pangyayari, ang gagamitin natin ay ano. Halimbawa ito.
tatanungin ko kung ano ito. Remote. Remote. Tama. At another one na halimbawa ay, anong ginagawa mo? Susulat. Ngayon naman, Kylie, pwede bang magbigay ng halimbawa ng ano? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Tama, dahil tinatanong niya kung ano ang pangalan ng isang tao, which is idea yon. Kaya, tama ang halimbawa ni Kylie. Naintindihan ba kung ano ang yes, ayon? May halimbawa ka? Ano ito? Pwede bang ibang halimbawa? Dahil nasa ating tapos nang naisabi ang ano ito. Ngayon naman, naintindihan ba kung ano ang pananong na ano? Opo. Pagkilakasan na? Opo. Okay, kung ganon, ay pupunta tayo sa huli, which is yung kailan. Kapag ginagamit natin ang kailan sa pagtatanong, ang tinutukoy natin ay tungkol sa oras at petsa. Halimbawa, kailan ka kakain? Halimbawa ito dahil tinatanong niya kung ano bang oras, kung anong oras siya kakain. Another one is kailan ka aalis? Dahil tinatanong niya kung anong araw o oras siya aalis. Ngayon, Lawrence, pwede bang magbigay ng halimbawa ng pananong na kailan? Kailan ka pupunta? Kailan ka pupunta? Tama ang sagot ni Lawrence ay tama, Martin. Kailan kaya siya babalik? Kailan kaya siya babalik ay tama rin. Isa rin halimbawa ng pananong na kailan. Basta ang tandaan dito sa pananong na kailan. Ang tinutukoy nito ay oras at petsa. Ngayon, naintindihan ba kung ano ang pananong na kailan? Opo. Kung gano'n ay natutuwa ako at naintindihan niyo ang mga panghalip na pananong. Ano nga ulit ang mga panghalip na pananong? Pwede bang sabihin ang mga ito? Ano? Ano? Kailan? Kailan? Sino? Sino? Ha? Saan? Tama. Ngayon, para malaman ko kung talagang naintindihan niyo ang panghalip na pananong, ay babalikan natin ang kwento natin kanina na tungkol kay Ana at ang kanyang basura. Dahil sa ating kwento ay may nagamit ang mga panghalip na pananong. Nais kong tukuyin ninyo kung paano nagamit ang mga panghalip na pananong sa kwento. Ngayon, sa pananong na kailan. Paano ito nagamit? Marky, pwede bang kumayo at sabutan ito? Diba sa kwento, si Ana ay laging nagkakalat pati sa bahay nila nagamit ang kailan dahil tinanong ng kanyang nanay kung kailan niya lilinisin ang kanyang bahay. Maramit ang kailan dahil naghintukoy ng kanyang ina ay kung anong oras o anong araw siya maglilinis. Bakit kailan ang nagamit sa sinagot mo? Dahil tinatanong ng kanyang nanay kung anong oras o araw maglilinis si Ana. At ngayon naman, paano nagamit ang sino?
tinanong po ng guro kung sino ang nagkalat ng mga papel dahil ang tinutukoy ng guro ay tao, kaya sino pananong pa ang nagamit. Pakiulit, pakilakasan. Nung tinanong po ng guro kung sino ang nagkalat ng mga papel dahil ang tinutukoy ng guro ay tao, kaya sino na pananong po ang nagamit. Oo, tama. Sino ang nagamit sa banda ng pinto na yun? Dahil ang tinutukoy ng guro ay kung sino, which is tao ang tinutukoy niya. Kung sino ang nakalat ng mga basura sa loob ng kanilang classroom. Yan naman sa pananong na ano. Paano nagamit ito, mga bata? Parents? Ang tinanong ng guro kung Pakilakasan, pwede. Ang tinanong ng guro kung ano ang dapat gawin ni Ana sa mga basura. Ano ang nagamit dito dahil ang tinanong ay tungkol sa bagay which is yung basura. Oo, tama. Ano ang nagamit sa banda ng kwento na yun dahil ang tinutukoy ng guro ay kung ano ang gagawin ni Ana sa mga basura na nakakalat sa kanilang sahig, which is bagay ang kanyang tinutukoy. Kaya ano ang nagamit sa bandang yun. At ngayon naman sa huli, which is yung pananong na saan. Pwede bang tumayo ang sagutan ito? Nung tinanong ng guro kung saan ibabasura ni Ana dapat ang mga kalat dahil ang tinanong na tungkol sa lugar o lokasyon ng pagtatapon ng basura. Oo, tama ang sagot ni Anderson. Nung tinanong ng guro si Ana kung saan dapat ibabasura ang mga kalat. Saan ito dahil tinutukoy nito ang lokasyon at lugar kung saan dapat itatapon ang basura. Natutuwa ako mga bata at naintindihan nyo talaga ang ating natalakay kanina at natutuwa rin ako dahil ang iyong mga sagot ay wasto sa ating mga katanungan. Ngayon naman mga bata, nakita ko na naintindihan nyo talaga ang mga panghalip na pananong ay makakaroon kayo ng group activity. Ang group A ay ito, sina Marky at Saron. Ang group B naman ay sina Anderson, Heidi at Berens. Ang iyong gagawin ay may mga larawan akong ipapakita dito sa TV natin. Bawat grupo ay magbibigay ng tanong o gagawa ng tanong batay sa mga larawan na ipapakita ko dito sa ating TV. At ang ibang grupo naman ay sasagot sa tanong ng ibang grupo na gagawa ng tanong. Naintindihan ba mga bata? Opo. Sa ating gagawin, kapag hindi nakasagot ang group B ay makakaroon ng chance ang group A na sasagutin ang kanilang sariling tanong at sila ang makakaroon ng puntos. At kapag naman ang mga group B ang nagtanong at hindi nasagutan ng group A, ay maaari din sagutin ng group B ang kanilang sariling sagot, ang kanilang sariling tanong, at sila ang mabibigyan ng puntos. Naintindihan ba mga bata? Opo. Ngayon naman, punta kayo sa iyong mga grupo. Ngayon, group A, punta dito sa harap. Group A. Gagawa kayo ng tanong at batay sa mga larawan na ito at itatanong nyo sa group B at ang group B naman ay sasagutin ng iyong mga tanong. Kapag hindi nakasagot ang group B ay makakaroon kayo ng pagkakataon na sagutin ng iyong katanungan para makaroon kayo ng puntos. Okay, simulan muna.
Okay, Group A. Maaari bang simulan ang iyong tanong? Ang aming gagamitin ay saan? Saan nakatira ang tilapia? Okay, Kylie? Sa dagat. Sa dagat o tubig. Dahil tama ang kanilang sagot ay pareho kayong magbibigyan ng isang puntos. Dahil tama rin ang nagamit ng Group A na pananong. Dahil tama rin ang nagamit ng Group A na pananong na panghalip na pananong. Sa ikalawang larawan naman, Group A, gumawa ng tanong. Anong nakala ay Okay, take your time, Group A. Ang aming gagamitin ay ano? Sa harapan, sukunin mo anong yung tinatanong. Group B. Ano ito? Anderson, pwede bang tumayo at sagutan kung ano ang tinatanong ni Marky? ito ay upuan. Pakilakasan. Ito ay upuan. Tama, ito ay Hindi yan upuan. ay table. Dahil dyan, magkakaroon kayo ulit ng puntos. Ngayon naman, dahil tapos na kayo, pwede bang makupo ang Group A at tatayo naman ang Group B. Ito ang iyong mga larawan. Pumunta dito sa harap. Group B. At gagamitin ang mga larawan upang gumawa ng katanungan sa mga Group A. Simulan mo na, Kylie. Sino ang nasa larawan na ito? Group A, Ang nasa larawan na yan ay si Coco Martin. Coco Martin. Tama. Tama ba, Group B? Ang sagot ng Group A, tama ba na si Coco Martin yan? Opo. Oo. Dahil dyan, makakuha kayo ng puntos. At sa ikalawang larawan, sa ibang membro ng Group B, sino ang gustong gumawa ng tanong batay sa ikalawang larawan? Okay, take your time. Okay, Lawrence. Umarap sa Group B at tanong yan. Kailan ito nagaganap? Kailan daw nagaganap ang Christmas? Sa buwan ng December. Sa buwan ng December. December ba ang Tagalog ng December? December. December, tama. Tama ba ang sagot ng Group A? Opo. Tama. Pwede na kayong bumalik sa iyong mga upuan. Pakiayos ang iyong mga upuan. Ang gagawin niyo namang gumawa ng tanong at sumagot. Natutuwa ako at naintindihan niyo talaga kung ano ang ating natalakay ngayon. Sa ginawa niyo kanina ay pareho kayong nakakuha ng 4 na puntos. Kaya lahat kayo ay magkakaroon ng premyo. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Mga bata na nakita ko na alam niyo talaga kung paano nagagamit ang mga panghalip na pananong. Bakit kaya mahalaga ang paggamit ng mga tamang salita tuwing tayo ay nagtatanong? Marky, maaari mo bang sagutin? Bakit mahalaga na wasto ang mga ginagamit nating salita kapag nagtatanong tayo? Para lagi nilang maintindihan ang tinatanong natin. Tama, para maintindihan nila kung ano ang tinatanong mo at hindi mali ang pagkaintindi ng iyong kausap. Ngayon naman, ano kaya ang mangyayari kapag mali ang mga ginagamit nating mga salita kapag nagtatanong tayo? Kaya di maaari bang tumayo sa ulan ito?
maintindihan na kausap mo ang iyong sinasabi. Tama, maaaring hindi nila maintindihan kung ano ang iyong tinatanong o sinasabi. Kaya, yung ibang mga tao kapag nagtatanong, kapag mali ang ginamit ng ibang tao ay ma-misinterpret nila ito. Kaya mahalaga talaga na dapat tama ang mga ginagamit nating mga salita kapag nagtatanong tayo. Naintindihan ba mga bata? Oo. Kung ano ang kahalagahan ng paggamit ng tamang salita sa pagtatanong? Opo. Kung ganon, bago tayo dumako sa ating pagsusulit ay nais ko munang ipasulat sa inyo kung ano ang mga panghalip na pananong dito sa harap. Sino ang gustong magsulat dito sa blackboard? Sino? 4 ang gusto. Zion, Marky, Anderson, at Kylie. Mauna ka, Zion. Ano? Maaari bang palakihin? Okay. Sino ang sumunod? Okay, Marky. Sino? Oh. Okay, thank you. Sino ang gustong sumagot sa isa pang below? Anderson. Okay, Kylie. Okay, thank you. Ngayon naman, sa huling below. Anderson. Okay. Thank you. Wow! Talagang naintindihan niyo talaga ang mga panghalip na pananong. Ngayon, nais ko uling tanungin sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng ano na pananong. Saan natin ginagamit ang ano na pananong? Marky? Kapag tinutukoy natin ang mga nagtatanong tayo tungkol sa bagay. Ngayon, Marky, tumayo nga. Tatanong tungkol sa bagay. Ginagamit natin ito. Ginagamit natin ito tungkol sa bagay. Ginagamit natin ito kapag nagtatanong. Tatanong tungkol sa bagay. Pakiulit, complete na pangungusap. Nagtatanong tungkol sa bagay. Ginagamit natin ito. Ginagamit natin ito tungkol sa bagay, hayop, tao, at lugar. Pakilakasan ang boses. Ginagamit natin ito kung nagtatanong tayo ng tungkol sa bagay, tao, at Tao ba? At lugar? hindi, bagay na. Bagay, idea o pangyayari. Tanong tungkol sa bagay, pangyayari, at ideya. Oo, ginagamit natin ang pananong na ano kapag nagtatanong tayo tungkol sa bagay, idea at pangyayari. Sa saan naman? Saan natin ginagamit ang pananong na saan? Kylie? Ginagamit natin ito kapag Ginagamit ito nagtatanong ng nagtatanong ng lugar. pakilakasan Ginagamit natin ito kapag nagtatanong ng lugar. tungkol sa lugar o lokasyon. Tama, ginagamit natin ang saan kapag nagtatanong tayo tungkol sa mga lugar o lokasyon. Sa sino naman? Parents? Ano ito sagutin? Ginagamit natin ito Ginagamit natin ito kapag kapag nagtatanong tayo tungkol sa kapag
magtatanong kayo sa tungkol sa tao. Pakiulit at pakilakasan ng boses. Ginagamit natin ito kapag nagtatanong tayo tungkol sa tao. Ginagamit ito kapag ginagamit ito tungkol sa tao. Tama, ginagawa ito kapag nagtatanong tayo tungkol sa tao. Tama ang sagot ni Lawrence. At ang panghuli ay kailan? Anderson, pwede bang sagutan? Para sa oras at petsa. Tama, ginagamit natin ang kailan para sa oras at kapag nagtatanong tayo tungkol sa oras at petsa. Ngayon naman na naintindihan nyo talaga kung ano ang panghalip na pananong ay magkakaroon kayo ng individual na pagsusulit. May ibibigay akong pagsusulit na iyong gagawin. Kung nakikita nyo, may hanay A at hanay B. Sa hanay A, may mga larawan. At sa hanay B naman, may mga salita. Ang iyon lang gagawin ay may hanay A at hanay B. Sa hanay A, may mga larawan. At sa hanay B ay may mga salita. Ang iyong gagawin ay itapat ang mga larawan sa tamang salita na paglalagyan nito. Naintindihan ba mga bata? Opo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ang pagsusulit. Tapos na ba ang lahat mga bata? Opo. Okay, kung gano'n, yung mga bata doon sa likod, pakipasang yung papel sa inyong harapan. Po, dasal. Ngayon, mga bata, bago kayo umuwi, ay ilabas mo muna ang iyong mga assignment notebook at kopyahin ang iyong takdang aralin. Sa inyong takdang aralin, gumawa ng 5 tanong tungkol sa inyong sarili. Gamit ang panghalip na pananong na sino, ano, saan at kailan. Narito ang alituntunin sa iyong gagawin na takdang aralin. Isipin ang tungkol sa inyong sarili. Gumawa ng 5 tanong tungkol sa inyong sarili. Gamit ang panghalip na pananong at sagutin din ang mga tanong na inyong ginawa. Isulat ang tanong sa notebook. Halimbawa nito ay, ano ang paborito kong pagkain? Ganon ang mga tanong na gagawin nyo. Naintindihan ba mga bata? Opo. Tapos niyo bang isunulat ang itong takdang aralin? Opo. Kung ganun ay tumayo. Paalam mga bata. Paalam po, guro at mga kaklase. Okay, pwede na kayo umuwi. Salamat po, guro.